Ako si Catriona. 42 taong gulang na ako at naninirahan sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City kasama ang asawa kong si Bong. Sa tingin ng marami, isa lang akong simpleng may bahay. Ang hindi nila alam, sa likod ng tahimik kong buhay, ako ang CEO ng isang malaking kumpanya ng medical equipment na kumikita ng milyon-milyong piso bawat taon. Umaabot sa mahigit 7 milyong piso ang sweldo ko taon-taon. Pero kahit kailan ay walang naging ideya si Bong tungkol dito. Nagkakilala kami sa isang gathering ng mga kaibigan noong kakasampu ko lang ng 30 taon. Noon, si Bong ay isang napakalambing at maalagang lalaki. Napapansin niya ang bawat maliit na detalye sa akin, tulad ng kung paano ko hawakan ang baso ng kape o ang kislap ng mga mata ko kapag naririnig ang paborito kong kanta. Akala ko noon, kung makakasama ko ang isang taong katulad niya habang buhay, iyon na ang pinakamalaking biyaya sa akin. Ikinasal kami pagkaraan ng halos 1 taon na panliligaw. Noong una, naniwala talaga akong tama ang pinili ko. Ngunit ang tila pangmatagalang kaligayahang iyon ay unti-unting naglaho nang magsimulang ipakita ni Bong ang tunay niyang kulay. Lagi na siyang may dahilan para hindi lumipat ng trabaho kahit na ang sahod niya ay halos hindi sapat para sa mga pangunahing gastusin. Kapag sinusubukan ko siyang bigyan ng payo, nagagalit siya at sasabihin, "Huwag mo akong itulad sa mga standards mo. Hindi mo ako empleyado." Maraming beses ko siyang sinubukang tulungan. Noong may bakanting posisyon sa administrative department ng kumpanya ko, isang trabahong nangangailangan lang ng basic communication skills at profesional na ugali ang sahod doon, ay higit pa sa doble ng kinikita niya. Kinausap ko pa mismo ang head ng HR para itabi ang posisyon para sa kanya. Pero nang banggitin ko ito, kumunot ang noo ni Bong at sinabing, "Ang tingin mo ba sa akin ay inutil? Kailangan ko pa ng tulong ng asawa ko para makahanap ng trabaho? Huwag kang makialam sa buhay ko." Natulala ako. Hindi ko maintindihan kung paano ang taong nagsabing mahal na mahal ako ay itinuturing na ngayong insulto ang isang tapat na malasakit. Ang tigas ng ulo niya ay talagang nakakapagtaka. Pero kahit ganoon, tiniis ko pa rin. Isip ko, hanggat kumikita ako ng sapat para mapanatiling maayos ang buhay namin, magiging okay ang lahat. Buwan-buwan, nagdedeposito ako ng 70,000 piso sa account ni Bong para sa mga gastusin sa bahay. Pero hindi pa umaabot ng 2 linggo, ubos na ito. Ite-text niya ako para magreklamo tungkol sa presyo ng bilihin, ng gasolina, at kung gaano kahirap ang buhay. Nanatili akong tahimik. Hindi dahil sa hindi ko alam na winawaldas niya ang pera sa mga koleksyon ng mamahaling sapatos o sa mga online games, kundi dahil pagod na akong makipagtalo. Hindi naman malaking kawalan sa akin ang perang iyon, pero ang masakit ay hindi ang pera, kundi ang unti-unting panlalamig niya. Ni hindi niya man lang naitanong kung pagod ba ako pagkatapos ng mahabang araw. Hindi niya napapansin kapag madaling araw na akong sumasagot ng mga email o kapag kailangan kong lumipad sa Cebu o Davao sa loob lang ng 1 linggo. Sa mga mata ni Bong, isa lang akong babaeng umaasa sa perang ibinibigay niya at siya ang bayaning nagpapakapagod para sa tahanang ito. Naalala ko noong minsang bumisita ang nanay ko para tulungan akong maglinis ng bahay habang abala ako sa mga online meetings buong umaga. Pagdating ni Bong sa bahay, pabagsak niyang inilapag ang susi sa lamesa at sinabi ang isang bagay na nagpatigas sa nanay ko. May estranghero na naman sa loob ng bahay. Kailangan ko ng katahimikan. Tumayo ako at huminga ng malalim habang pinipigilan ang galit. "Hindi siya estranghero, Bong. Nanay ko siya. Nandito siya para tumulong, hindi para bastusin mo ng ganyan." Nagkibit-balikat lang si Bong. "Diskarte mo yan. Pero sa akin, hindi. May karapatan akong maging komportable sa sarili kong bahay." Tumalikod ako para itago ang mga luhang nagsimulang pumatak. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong may lamat na ang aming pagsasama na hinding-hindi na maaayos. Matapos ang araw na iyon, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa amin.
Nakatira pa rin kami sa ilalim ng iisang bubong, sabay na naghahapunan, minsan ay nanonood ng TV. Pero lahat ay tila pilit at malamig. Wala nang yakap, wala nang good night, para na lang kaming dalawang taong nagkataong magkasama sa iisang kwarto. Lalong naging mainit ang ulo ni Bong. Nagagalit siya sa maliliit na bagay tulad ng tuwalyang hindi nakatupi ng maayos o ang remote ng TV na wala sa tamang pwesto. Sinisisi niya ako kapag nasisira ang coffee machine kahit siya ang huling gumamit nito. Para akong naging punching bag ng lahat ng frustrasyon niya sa buhay. Isang gabi, galing ako sa isang tensyonadong meeting. Hindi pa man ako nakakahubad ng sapatos, nakatayo na si Bong sa kusina habang hawak ang isang t-shirt. Hindi man lang plansado ang damit na to. May ginagawa ka bang tama? Napatawa na lang ako ng mapait. Ako, ang babaeng nakikipag-usap sa malalaking kliyente at humahawak ng kontratang milyon-milyon ang halaga, ay tatanungin kung alam ko bang gumamit ng plansa. Hindi ako kumibo habang mas marami akong sinasabi. Mas binabaligtad niya ang mga salita ko at sinisira ang lahat ng bagay na pilit kong itinatayo. Ramdam ko na ang unti-unting pagkaubos ng lakas ko. Okay ang katawan ko, pero ang espiritu ko ay pagod na pagod na. Naalala ko noong nagkatrangkaso ako at mataas ang lagnat, hindi man lang ako chinek ni Bong. Sa halip na dalhan ako ng gamot, tumayo lang siya sa pinto at sinabing, "Magpagaling ka agad. Wala akong oras para alagaan ka." Hindi naman ako humihiling ng marami, pero ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ganoon magsalita ang asawa sa kanyang kabiyak. Ganoon magsalita ang isang taong napipilitan lang makasama ang isang taong hindi niya gusto. Naging napakabigat ng lungkot na nararamdaman ko. Sinimulan kong magkaroon ng mga gabing hindi ako makatulog. Iniisip kung bakit pa ako nananatili rito. Bakit ako, isang matagumpay na babae, ay nagtitiis sa ganitong uri ng relasyon. Hindi ko ito sinabi kahit kanino, maging sa nanay kong si Francisca na laging nagpoprotekta sa akin. Maraming beses siyang tumatawag para kumustahin ako, pero lagi kong sinasabing, "Okay lang kami, Nay." Ayaw kong mag-alala siya. Pero hindi ko inaasahan na idadamay ni Bong ang nanay ko sa pinakamasamang paraan. Isang Sabado ng hapon, dumaan ang nanay ko. May dala siyang nilagang baka na paborito ko at isang basket ng prutas. Masaya kaming nagkukuwentuhan nang pumasok si Bong. Napabuntong hininga siya ng malakas. Andito na naman ang taong walang magawa sa buhay. Nagulat ang nanay ko pero pilit siyang ngumiti. Dinalhan ko lang ang anak ko ng ulam, Bong. Hindi ako magtatagal. Nagkibit balikat si Bong at kumuha ng tubig sa ref na parang wala ako roon. Ayaw kong may kasabay na ibang tao sa hapunan. Ang ibang tao kasi, hindi alam ang salitang privacy. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni nanay. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok at mahinang sinabi, "Aalis na muna ako, Kat. Babalik na lang ako sa ibang araw." Inihatid ko siya sa pinto habang nadudurog ang puso ko. Nang sumara ang pinto, hinarap ko si Bong. "Alam mo ba kung gaano ka kasama magsalita?" Tumingin siya sa akin nang walang pakialam. "Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi mo kaya yun, problema mo na yun." Naiwan akong nakatayo sa tahimik na kusina. Wala na ang init ng bahay na ito. Hindi ko alam na pagkalipas ng ilang linggo, may isang malaking pangyayari na babago sa lahat at sa gitna ng aking kahinaan, doon lalabas ang tunay na kulay ni Bong nang mas malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ko na maalala kung kailan ako nawalan ng malay. Ang tanging alam ko lang ay dumilim ang paligid sa opisina ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakahiga na ako sa hospital bed sa Makati Medical Center. May IV na sa braso ko at mabigat ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor, nahimatay ako dahil sa sobrang pagod at stress at kailangan ng dagdag na tests dahil may mga resultang hindi maganda. Akala ko noong una ay simpleng pagkapagod lang. Pero pagkalipas ng 2 araw, dinala ako sa isang private room para marinig ang diagnosis. "May nakita kaming tumor sa pancreas mo, Mrs.
sabi ng doktor habang diretso ang tingin sa akin. Mabuti na lang at maaga nating nalaman, pero kailangang simulan agad ang gamutan. Hindi ito magiging madali. Naririnig ko ang boses niya. Pero tila, nabibingi ako sa sobrang kaba. Hindi ang sakit ang kinatatakutan ko, kundi ang harapin ito ng mag-isa. Nang gabing iyon, tinext ko si Bong na nasa ospital ako at kailangan namin mag-usap. Hindi siya sumagot. Tumawag ako, pero hindi niya sinagot. Kahit isang mensahe ng pag-aalala, wala. Sinimulan ko ang treatment nang wala siya sa tabi ko. Nanghina ang katawan ko dahil sa chemotherapy. Nawalan ako ng panlasa at nagsimulang malagas ang buhok ko. Sa tuwing titingin ako sa salamin, ibang babae na ang nakikita ko maputla, payat, pero ang mga mata ko ay punong-puno pa rin ng buhay. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi pwedeng ganoon na lang kadali para kay Bong na iwan ako. Hindi niya deserve ang ganoong kadaling takas. 2 linggo akong lumaban mag-isa sa ospital. Nagsinungaling ako kay nanay. Sinabi kong nasa business trip ako para hindi siya mag-alala. Pero noong Huwebes ng hapon, biglang sumulpot si Bong. Akala ko nananaginip ako. Nakatayo siya sa pinto ng hospital room. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Nandito ka. Mahinang sabi ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya, naglagay ng folder sa bedside table, at nagsalita na parang nakikipagnegosasyon lang sa palengke. Nag-file na ako ng annulment. Sa akin mapupunta ang bahay at ang kotse. Sa tingin ko, patas lang yon. Tutal, hindi rin naman sigurado kung hanggang kailan ka patatagal dito. Natulala ako. May kung anong nadurog sa loob ko. Hindi dahil iiwan niya ako inaasahan ko na, yun kundi dahil sa sobrang kawalan niya ng puso. Hindi siya pumunta para kumustahin ako. Pumunta siya para kunin ang sa tingin niya ay kanya. Para sa kanya, isa na lang akong gamit na mawawalan na ng halaga. Pinigilan ko ang emosyon ko. Hindi ko ipapakita sa kanya na mahina ako. Tumango ako at mahinang sinabi, kunin mo na lahat ng gusto mo. Salamat sa pagbisita. Mukhang nagulat si Bong sa dali ng pagpayag ko. Nagkibit-balikat siya at tumalikod. Wala ka naman ding choice. Nang sumara ang pinto, hindi ako umiyak. Sa halip, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ko. Ginising mo ang totoong ako, Bong. At malalaman mo rin kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa mo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ko sa kumpanya, si Eric, ang aming CFO. Eric, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko sa kalmadong boses. Sandali siyang nanahimik bago sumagot. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito, ma'am. Sabihin niyo lang po kung anong gagawin. 3 araw matapos ang pagbisita ni Bong, dinalhan ako ni Eric ng isang leather briefcase na naglalaman ng lahat ng kailangan ko. Sigurado na po ba kayo rito, ma'am? Tanong niya. Siguradong sigurado, Eric. Gusto kong magsimula ang lahat bukas na bukas din. Si Eric lang ang nakakaalam. Naginamit ko ang pangalan ni nanay bilang legal representative ng kumpanya para itago ang tunay kong pagkakakilanlan. Gusto ko lang kasing mamuhay ng simple noon. Pero ngayon, tapos na ang pagiging mabait ko. Kinabukasan, pinirmahan ko ang isang sulat para tapusin ang supply agreement sa pagitan ng kumpanya ko at ng Vital Tech, kung saan nagtatrabaho si Bong sa logistics. Ang kontratang iyon ang bumubuo sa 60% ng kita ng Vital Tech nitong nakaraang quarter. Naalala ko pa kung gaano nagyabang si Bong noon na dahil daw sa kanya kaya nakuha ng kumpanya nila ang malaking deal na iyon. Hindi niya alam na ang big partner na tinutukoy niya ay ang asawang minaliit niya. 8:00 ng umaga ipinadala ang termination letter. 3:00 ng hapon, tumawag ang CEO ng Vital Tech na si Mr. Pineda. Medyo nabigla kami, ma'am. Kung maaari po, gusto naming malaman ang dahilan. Sumagot ako ng mahinahon pero matatag. Nalaman ko po na ang isa sa mga empleyado ninyo ay nagpapakita ng hindi magandang asal, kawalan ng respeto sa mga kasamahang babae, at may mga senyales ng maling paggamit ng asset ng kumpanya. Bilang partner, hindi ko ito matatanggap. Sino po ang empleyadong ito? Tanong niya.
Simple lang ang sagot ko. Si Bong Scott. Nang gabing iyon, umuwi si Bong na bagsak ang balikat at maputla. Wala siyang ideya na may abogado na akong kinuha para padalhan siya ng countersuit. Isang clause sa divorce settlement ang nagsasabing kailangan niyang lisanin ang bahay sa loob ng 30 araw, ang bahay na ako ang nagbayad. Na ipinangalan ko lang sa aming dalawa noon para hindi siya mainsulto. Kumuha si Bong ng tubig sa ref. Pagkalipas ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, "Natanggal ako sa trabaho." Ibinaba ko ang binabasa kong libro. Dahil ba sa naputol na kontrata sa kumpanya ko, napalingon siya sa akin. Gulat na gulat. "Paano mo nalaman?" Dahan-dahan akong lumapit sa mesa at kinuha ang isang envelope. Inilapag ko ito sa harap niya dahil ako ang nagputol ng kontratang yun. Ako ang CEO ng SilverMed, Bong, ang kumpanyang ipinagyayabang mong nakuha mo, nanigas si Bong. Ipinagpatuloy ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagbayad ng lahat ng bill, ako ang nagbayad ng mga credit card debt mo, pati tuition ng pamangkin mo. Ako ang sumagot. Nagpapadala ako ng 70,000 sa account mo buwan-buwan dahil naniwala ako sa salitang pag-ibig. Pero tinrato mo akong parang basahan. Nanginginig na binuksan ni Bong ang envelope. Hindi ito totoo, ngumiti ako. Annulment papers yan, pati ang asset division at ang schedule ng pagkikita nyo ng abogado ko. May 30 araw ka para umalis sa bahay na ito. At ang monthly mortgage na mahigit 100,000? Hindi ko na yan babayaran. Naiwan siyang tulala habang umaalis ako. Sa puso ko, wala nang galit, kundi kalinawan. Masyadong matagal na nanirahan si Bong sa anino na ginawa ko. Oras na para harapin niya ang realidad na binaliwala niya. 3 araw matapos niyang matanggap ang mga papel, tumawag si Bong sa ospital, madaling araw na. "Kat, pakiusap. Makinig ka muna." Umiiyak siya. "Nagkamali ako. Akala ko wala kang kwenta. Pero ngayon alam ko na. Ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi gumuho ang buhay ko." Inilagay ko sa speaker ang phone at sumandal sa unan. Gusto kong marinig ang bawat salita ng pagsisisi niya. Ang mga salitang sana ay narinig ko noong nakahiga ako sa ospital na lumalaban sa sakit. Nawala na lahat sa akin, Kat. Mababawi na ang bahay dahil hindi ko mabayaran. Ang kumpanya, hindi lang ako sinibak. Nilagyan pa ng warning ang record ko. Walang tatanggap sa akin. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Binuksan ko ang mga mata ko. Pagkakataon? May 10 taon ka para respetuhin ako, mahalin ako, at intindihin ako. Pinili mong hindi gawin yun. Ngayong wala na ang lahat ng luho mo. Alam kong galit ka, pero naging masaya naman tayo dati. Pakiusap. Alalahanin mo yun. Pagmamakaawa niya, napangiti ako ng bahagya. Bong, naaalala mo ba ang pangalang Alisa? Biglang natahimik ang kabilang linya. Paano? Paano mo nalaman? Tumawag ang CEO ng Vitaltech para humingi ng paumanhin at nabanggit nila na nag-imbestiga sila sa isang internal complaint. May relasyon ka pala sa bagong intern na si Alisa, 24 na taong gulang. Gusto mo bang idetalye ko pa ang mga overtime niyo sa gabi? Nagsimulang mag-stammer si Bong. Hindi. Yun ang iniisip mo. Tama ka. Mas malala pa yun sa iniisip ko. Ibinaba ko ang telepono at i-inblock siya sa lahat ng contacts ko. Lumipas ang mga buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Bong ay kumalat sa business community. Wala nang gustong kumuha sa kanya. Napilitan siyang tumira sa isang maliit at murang apartment sa Malabon at magtrabaho bilang delivery rider sa gabi para lang may pangkain. Ang mga credit card debt na dating pinapabayaran niya sa akin ay nagsimulang maningil sa kanya araw-araw. Tungkol naman kay Alisa, bigla siyang nawala sa social media. Nalaman ko sa abogado ko na pinauwi siya ng kanyang pamilya sa probinsya sa Iloilo para maiwasan ang kahihiyan.
Para naman sa akin, natapos ang huling session ng chemo ko sa isang malamig na umaga ng Nobyembre. Nang sabihin ng doktor na, "Clear ka na, Mrs." Hindi ako nagsalita. Ngumiti lang ako at pinisil ang kamay niya. Iyon ang sandaling naramdaman ko ang muling pagsilang. Bumalik ako sa trabaho pagkatapos ng 2 buwan na pahinga. Pero hindi na ako ang dating Catriona na pilit binabalanse ang career at ang mapang-aping asawa. Ngayon, ako na si Catriona sa sarili kong paraan, kalmado, matatag, at hindi na magpapaapi kahit kanino. Bumili ako ng isang maliit na bahay sa Tagaytay kung saan matatanaw ko ang Bulkang Taal tuwing umaga at makikinig sa huni ng mga ibon tuwing hapon. Hindi ito kasing laki ng dati naming bahay, pero ito ay sa akin payapa, buo, at walang sino mang pwedeng pumasok nang hindi ko iniimbitahan. Isang hapon, habang nagkakape ako sa veranda, dumaan si Eric. "Naisip mo na bang mag-asawa ulit?" Biro niya. Napangiti ako. "Sa ngayon, hindi muna. Siguro balang araw. Pero sa ngayon, masaya na ako ng ganito." Naramdaman ko ang sariwang hangin sa aking bagong tubong buhok. Sa wakas, hindi ko lang nalampasan si Bong o ang sakit ko. Nalampasan ko ang takot na nanatili sa akin ng napakahabang panahon. Sa huli, ako ang sumulat ng huling kabanata ng sarili kong kwento. Natutunan ko na ang katatagan ay hindi nanggagaling sa mga sandali ng lakas, kundi sa kung paano tayo bumabangon pagkatapos tayong itumba ng buhay. Minsan kong ibinigay ang puso ko sa taong hindi karapat-dapat, pero ngayon nabubuhay na ako para sa sarili ko. Nagsimula ang tunay kong kaligayahan noong pinili ko ang respeto sa sarili higit sa lahat. Ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Catriona? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At huwag kalimutang i-follow ang aming page para sa iba pang mga kwentong punong-puno ng inspirasyon at tapang.